What's up guys? Don Vinci here for today's vlog. Bibigyan ko lang kayo ng review regarding with this Honda Airblade 160. Yes guys, nandito tayo ngayon sa Ternate para bigyan ko kayo ng ride impression review regarding with this Honda Airblade 160. Kung hindi nyo pa napapanood yung vlog ko, bagong bili ko tong motor na to, second hand. Tagal na rin kasi hindi nakagamit na itong Airblade. 4 na taon na rin yata ang huli kong gamit na itong motor na to. Yung 150 pa yun. At least mabigyan ko man lang kayo ng refreshing review regarding with this motorcycle. So quick specifications, 155cc, 4-valve, 114 kilograms. Ang size ng tires is 90/80 front, 14, 100 by 80 rear by 14. Keyless system na siya. Nandito yung remote. The fuel tank nasa gitna. Hindi mo na kailangan buksan ang yung compartment. And speaking of compartment, 24 liters yata ang compartment nito. Meron ng divider tsaka USB charge. Parang kasya yata isang full face helmet. Pero malaki na rin siya. Sa speedometer naman, digital speedometer. Medyo maliit lang siya. Pero okay lang naman, functional naman. Madali naman makita kahit na tirik na tirik ang araw. Hindi ko alam kung anong tawag sa term na ganito, na pahaba yung kanyang floorboard or footing. Kasi usually sa Click, di ba, mayroon tinatawag silang gulay board. Ito parang sa maxi scooters katulad ng NMAX, PCX, Aerox. ABS ang kanyang front brakes, ang rear brake is drum brake pa. Full LED system, LED ang headlight, LED ang turn signal, LED rin ang tail light. Pero yung turn signal dito sa tail light, parang naka-bulb pa yata siya. So, ayun guys, tara, akit lang tayo ng Ternate para mabigyan ko kayo ng proper riding impression with this motorcycle. May nakalimutan pala ako, bago pala tayo makit ng Ternate, pakita ko muna sa inyo yung aking seating position or riding position. Ayan, malaki yung headroom, malawak yung headroom ng aking paa. Para akong naka-Aerox. Compare sa Click na napakaliit ng aking headroom ng aking paa o ng aking tuhod. Usually tumatama to sa aking dito sa gilid na fairings ng Click. Whereas dito sa Airblade, since malawak siya, okay lang. Nagagalaw ko na maayos ng aking mga paa o aking mga binte. At ang isa pang napansin ko, hindi dumidikit o yung binti ko dito sa fairings ng motor. Kasi sa Aerox, yun ang lagi kong concern. Laging napapadikit or laging dumidikit yung binti ko dun sa gilid na fairings ng Aerox. Whereas dito, walang dikit siya. But yun, eto na, pakita na tayo ng Ternate Cavite. First time kong gagawin yung motorcycle to, so tara, let's go! Apple Power, kamusta kaya? Binasic! Grabe! Umahatak pa rin! Wow! Apple! 80 ilan? 85? Wow! Oh, nag-86 pa! Oh, 87! 88! 89! 90! Grabe, umahatak pa rin kahit na pataas. Nice! Kaya pala kanina, yung nasa may papunta pala ako dito, napapansin ko na, or nung pinili ko tong motorcycle na to, galing pang QC, pauwi ng Cavite, napapansin ko talaga na napakaligse, napaka-responsive ng torque na itong Airblade 160. Nakapag tin-throttle mo talaga may hatak siyang ibibigay sa'yo. Buti naman nasa 70 plus na ako pero mahatak pa rin, no? Pero mamaya, kamusta kaya yung 0 to 100 nito? Ito ang advantage ng Airblade, in my opinion, sa PCX, sa Click 160. Una-una, mas magaan to since nasa 114 kilograms lang tong motor na to. Pangalawa, mas manipis ang gulong nito. When it comes to stability, may advantage si Click tsaka si PCX kasi yung rear tire ni Click nasa 120/70 Si PCX naman 130/70 rin. Eto, 100/80 lang. So manipis yung gulong niya. Advantage, mas magaan siya, mas torquey, mas responsive. Suspension, kamusta? Ayun, kanina ko pa napapansin to, medyo matagtag talaga. Although itong part na to, matagtag talaga to. First corner, kamusta? Napaka-stable Stable sa kurbada. Kung yung kinain ko din niya, dun lang talaga siya. Saka yung braking power niya dito, downhill, 100 kph, brake. Wow, responsive, kahit na drum brake lang. Cornering, napaka stable ng kurbada. Ang dali lang din i-counter steer.
napakagaan na handling ng bike. Kaya pala kanina sa city riding ko, easy lang mag-filter kasi ang gaan ng steering nito motorcycle na to. Siguro dahil factor na rin yung mas manipis ng gulong, at the same time mas magaan nga yung motorcycle. Itong section na to, medyo sunod-sunod yung kurbadahan dito eh. Try natin. Grabe! Ganda ng handling! Kung saan ko gusto pumunta, doon lang din talaga sumusunod yung motor. Especially yung braking, ang ganda ng feedback ng brake sa akin. But eto, yung portion na matagtag. Kamusta ka naman kaya itong motor na to? Pag matagtag siya. Ayan, ramdam na ramdam nga yung tagtag ng bike, ng motorcycle. Specifically sa rear. Maano yung rear, parang puro rebound, walang compression. Walang smoothness kumbaga. Sa front, medyo matagtag din siya konti. Pero mas matindi sa rear. Siguro kailangan mas magandang palitan ng magandang suspension itong rear shock. Pero cornering wise, grabe, ang responsive. Ang ganda ng feedback ng handling na binibigay sa akin. Braking power, ganda din. Para siyang may ABS tapos naka-combi brake pa. Ang ganun. Downhill. Musta kaya yung power niya pagdating sa braking? Brakes. Woo! Solid! Matagtag lang talaga. Approaching KB ang tunnel. Tayo ay makikidaan lang. Ito ay yung favorite section ko tong part na to eh. Let's go! Napaka-responsive ng throttle. Cornering wise, okay na okay din. Ito puro downhill na corners. Natagtag lang talaga yung suspension. Kaya medyo hesitant akong mabilis sa kurbada. Kasi parang naiiwan yung rear shock eh. Kapag nag-change ako ng position, nag-change ako ng direction. Ang lakas talaga ng brakes. Grabe tong motor na to. Ang gaan gamitin, ang gaan dalhin. Kaya pala pangalan nito Airblade. Parang pag naisip mo yung word na Airblade, di ba parang magaan, mabilis, matulin. Actually talaga sa totoo lang, hindi agad ako nasasatisfy ng mga scooter. Pero may something tong Airblade na nagpabago sa impression ko sa kanila. Siguro dahil isang factor yung napakadaling i-maneuver nitong Honda Airblade. Napakadali niyang i-counter steer, ang gaan niyang i-counter steer. Yung throttle response, walang loss of power. Every time na magto-throttle ako, may power siyang binibigay, may hatak siyang binibigay. And hindi ko na rin kasi matandaan kung ganito rin ba yung impression ng Airblade 150 na na-test dito din sa Ternate. Pero ito yung section na lagi kong pinaglalaroan eh, lagi kong pinagpa-practicean eh. Try natin, let's go! Kada throttle, kada counter steer, kada braking, binibigyan ako ng confidence. Given na in my opinion, hindi design for cornering itong bike na to.
Design to for city riding in my humble opinion. Pero grabe yung binibigay na feedback sa akin magdating sa cornering, counter steering, braking, power. Siguro kung may improvement sa bike na to is yung kanyang suspension. Kaya for me lang naman, maganda kung ma-upgrade yung suspension netong Honda Airblade 160. Ito rin yung isa sa mga nagustuhan ko sa motor na to. Napakaliksi nito. And speaking of ligse, nagamit ko na to sa city ride. And yun nga, ang dali niyang i-counter steer, ang dali niyang isingit, ang dali niyang gamitin. Throttle brake, counter steer, throttle brake, counter steer, repeat. Ganyan na-experience ko with this Honda Airblade nung nagamit ko siya sa city riding. Pero bago ko tapusin itong review ko, first ride impression, first ride review ko with this bike, testing muna natin yung 0 to 60, 0 to 80, and 0 to 100 kung ilang segundo niya makukuha. So, ito na guys, aking final verdict regarding with this Honda Airblade 160. Cornering wise, okay naman siya kahit na in my opinion, hindi siya designed for that. Pero ang pinaka nagpabigay sa akin ng lasting impression is yung kanyang throttle response. Grabe, napakaganda ng throttle response. Na konting throttle ko nang hatak na agad, napakalikse, mabilis, magaan, speechless ako sa throttle response na binigay nitong bike na to. Tapos yun din, additional pa yung kanyang napakagaan na steering, napakagaan na handling, napakadaling i-counter steer at i-cornering. So yan. Sabi, lahat ng motorcycle na nagamit ko, specifically scooter, ito yung isa sa nagbigay sa akin ng parang satisfaction when it comes to throttle response, power, cornering, steering, handling, so on and so forth. Kung may improve lang dito is yun nga, yung suspension is natatagtagan ako sa kanya. Medyo matagtag talaga siya para sa akin, especially kapag nabigla yung bike, biglang nalubak, kumbaga na-feel mo talaga na matigas yung kanyang suspension or hindi ganun ka-smooth yung kanyang suspension. Pero the rest, okay naman para sa akin, satisfied naman ako. Kaya sana kung magkaroon man tayo ng extra budget is mapalitan natin yung rear suspension. Yung front suspension, di ko sure kung may solusyon pa ba dyan, kung mabibilan pa ba ng ibang aftermarket dyan. Pero may mga nakikita ko yung LCM yata. Pero tingnan na lang natin kung anong mga susunod na mangyari. Pero sa ngayon talaga sobrang satisfied ako sa binibigay na feedback nitong Honda Airblade 160. So yes, highly recommended kung naghahanap kayo ng scooter na gagamitin nyo for city riding, gagamitin nyo for quick errands, ganyan. Good alternative din to sa Click 160 kasi si Airblade lang ang naka-ABS compare kay Click na pa siya, hindi pa siya ABS, which is para sa akin sobrang laking factor ng ABS pagdating sa safety features. So yun guys, yan ang masasabi ko regarding sa Honda Airblade 160. Ay, grabe, mag-enjoy tayo dito sa bike na to, especially kapag ginagamit na natin siya for city riding kasi nga napakalikse, napakagaan, napakadaling galhin. So dito ko na tatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. You all know drill, ride safe, peace out. Solid bike, Airblade 160.